Hindi natin maikakaila ang patuloy na paglago ng e-commerce industry sa bansa. Ngunit di rin natin maikakaila na patuloy rin ang scams o panggogoyo kaugnay nito. Dahil dito ay isang Pinoy businessman ang may layunin na bigyan ng wakas ang ganitong mga panluloko sa kapwa. Kung paanong paraan niya ito gagawin upang ating alamin, panoorin po natin ito. Ayon sa market research, Philippines is a fast-growing e-commerce market sa buong Southeast Asia. Sa katunayan, ang e-commerce market sa Pilipinas ay may estimated size na $15.51 billion ngayong taong 2024 at expected na tataas pa ito sa $29.57 billion sa taong 2029. Ngunit kaakibat nito ay ang sari-saring problema o issue na patuloy na nararanasan ng mga Filipino consumers at ng mga small medium-sized enterprises sa bansa. Kabilang na dito ang unfulfilled delivery, unpaid purchases at pagbebenta ng mga damaged, fake at bogus products. If this e-commerce problem will not be given attention by our legislators, without us knowing it, we are already invaded by this socio-political problem of e-commerce. It's beyond ordering online. There is more things that we can do to limit this kind of proliferation of fake items. Yan mismo ang naisolusyonan ng pinakabagong Filipino-owned e-commerce platform sa bansa. The newest technology that has never existed yet. So it's we call it a social commerce. It's a combination of social media and e-commerce in one app. We are making sure na ang lahat na makikita mo sa loob ng platform namin are all real items. What we will only be limiting ourselves to legitimate sellers. Sa naganap na merchants preview ng bagong e-commerce platform recently, ay present rin dito si Ako Bakwit Chairperson Samira Gutok na isa ring malong campaigner at Mindanaoan Products Advocate. Ayon sa kanya, ay malaki ang maitutulong ng bagong e-commerce platform upang magkaroon ng tahanan ng mga produkto ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao. We're providing the consumers spaces in online to showcase itong kanilang mga produkto. Some kasi are mothers. They really don't have the time to register themselves as cooperatives or companies or mga SME. This is not just the Malong. We have a part of a Mindanao trade network and they sell as much as yung mga earrings with this kind of mga nasa ulo ko lang kit. They're going global na po talaga. Ang laki po ng oportunidad namin po na ipakita ang kagandahan ng produkto ng mga katutubo. Isa rin sa layunin nito ay ang ma-showcase ang high-quality products ng mga kapwa nating Pinoy at makapagbigay ng best shopping experience at an affordable price sa lahat ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. It's time to really appreciate that there is a local Filipino-owned company na may layunin na proteksyonan po tayong lahat consumers. I hope that this time, tangkilikin natin yung sariling atin kasi for the longest time, we accepted naman the foreign-owned companies here to dominate us. But this time, Filipinos naman.